Pastor Jeff, good morning! The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, magandang umaga. Good morning, Ted. Morning, Cha. Magandang Yeah, umaga. Nako, ito na Pastor. From PhilHealth, punta tayo sa magpapasko na. Malapit na kasi ilang araw na lang. Mamaya natin babalikan yung issue ng PhilHealth. Dito muna tayo sa liham na natanggap natin galing sa isa sa mga listeners at viewers natin. Para nga dito sa Anong Say Mo, Brad. Sabi niya dito, Brad Jeff, magpapasko na. Malapit na naman kaming magkita-kita ulit ng aking mga kamag-anak. Kung hindi lang dahil sa lola namin na matanda na, hindi talaga ako pupunta sa salo-salo kasama ang aking mga kamag-anak. Sa totoo lang may iniiwasan kasi akong relative doon na ayoko nang makita. Hindi ko pa rin kasi siya mapatawad sa kasalanan na nagawa niya sa akin. Pasensya na po at ayaw ko na sabihin ang kasalanan niya. Iiwas na lang sana ako, baka masira lang ang mood ko ngayong Pasko. Pero ayaw ko naman sumama ang loob ng lola ko sa akin kapag hindi ko siya napasyalan. Nahihirapan po akong magdesisyon, pupunta ba ako o wag na lang umattend sa family gathering? Kasi feeling ko pag nagpunta ako, baka magkasala pa po ako. Anong say mo, Brad? Umaasang matulungan ninyong magdesisyon, Julie. Cha, wala ka bang medyo madali-daling advice dyan? Di ba? Hindi may iwasan talaga yan minsan, alitan sa mga pamilya. So magkakaroon sila ng reunion, iniisip niya kung pupunta ba siya doon kasi feeling niya, pag nagpunta siya doon, di niya mapigilan yung sarili niya dahil makikita niya yung kamag-anak niya na nakagawa ng kasalanan sa kanya. Anong maipapayo mo dito? Anong say mo, Brad? Well, unang-una, Julie, thank you for being open sa struggle mo sa pagpapatawad, yung naka-offend sa'yo. And then medyo sinabi mo lang doon, pag umattend ka, makalalo lang ako magkasala. Well, Julie, for one, yung unforgiveness is a sin. So, nagkakasala ka na sa pagkakaroon lang na unforgiveness. Nasa Biblia yan. Kaya nga, ang tanong mo sa akin, a-attend ka ba o hindi sa family gathering? Well, hindi kita mabibigyan ng definite na sagot kasi gusto ko ikaw ang magdesisyon pagkatapos ng marinig yung konting insight about forgiveness. At baka makatulong sa iyo magdesisyon. Una, Julie, madaming benefits ang pagkapatawad. Well, there's emotional healing. Kasi pag pinangahawakan mo talaga yung galit, yung resentment, mag-lead yan sa anxiety, emotional distress. Sabi nga ng isang narinig kong quote, unforgiveness is like drinking a poison. And you're hoping yung isang tao mamatay, yung kinakaasaran mo. So in reality, ikaw yung unti-unting, alam mo yon, ikaw yung bumibigat, ang pakiramdam, emosyon. Pangalawa, physical health. Sa study, nakita na pag may unforgiveness, talaga dumadaming stress, tumataas ang blood pressure, masama sa puso. Kaya yung forgiveness, kabaligtaran, i-reduce yung stress, bababa blood pressure mo, and it can improve health ng heart mo. Pangatlo, sa spiritual naman na larangan, yung forgiveness aligns you with God's character. Tinutulungan ka mag-grow sa iyong pananampalataya at sa pagiging banal. Kaya Julie, ang pagkapatawad ay isang desisyon, hindi lamang to base sa emosyon na pag-feel ko na, patawarin ko na si tita. Okay? And lastly, sabi sa Bible, Julie, sabi sa Efeso 4:32, sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. At pagpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Sabi dito, Julie, kaya ka raw magpapatawad kasi ikaw nakatanggap ka rin ng kapatawaran kay Kristo. So kung naniniwala kang si Jesus, lalo na Pasko ngayon, ay dumating sa lupa upang pagbayaran yung mga kasalanan natin dahil kung hindi siya bumaba, yung kasalanan mo at kasalanan ko magdadala sa atin sa impyerno. Dahil may utang tayo sa Ama sa Langit. Bumaba siya upang pagbayaran yung utang na yon at sa kanyang righteousness, sa kanyang ginawa, tayo ngayon, pag tinanggap natin si Jesus, tayo ay malinis na sa mata ng Diyos. Kaya Julie, as much as you want to hold on dyan sa galit mo, una, it's not good for you. Forgiveness is for you more than sa tita mo. Maaaring nga pag pinasinabi mo sa tita mo, tita, pinapatawad na kita ha. Maaaring hindi nga niya tanggapin okay lang yon. The decision is for you, primarily, hindi para sa tita mo.
At saka of course sa lola mo matutuwa 'yon pag nakitang ang bait naman ng apo ko si Julie, nagpatawad kahit siya yung na-offend. So again, it's a sign of humility, and the Bible always say, ang grasya ni Lord ay nasa mga taong mapagpakumbaba. So Julie, ulitin ko, Efeso 4:32, sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. At magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo. Dahil kay Kristo. Ay mo nalangin, Panginoon. Salamat Lord dahil itong season na to ay season of forgiveness, season of redemption, restoration. Kaya Panginoon, itong si Julie na sumulat sa amin ngayon, salamat sa kanyang openness. Dahil talagang marami namang tao nag-i-struggle sa pagpapatawad. Ngunit Panginoon, pag binigyan lang namin ng mataas na perspective, yung mas maangat na pananaw, makikita namin na kami nga, ang sasama namin, pinatawad mo kami. Bumaba ka sa lupa upang patawarin kami. Sino kami para hindi magpatawad ng ibang tao? Kaya Lord, alam namin ang pagpapatawad ay mahirap, hindi naman madali, kaya kailangan nga ng grasya mo upang mapatawad namin ang mga taong nagkasakit sa akin. At kami rin naman, Lord, may mga tao rin kami sigurong na-offend. At hindi naman lagi kami na-offend. So kami rin, Lord, tulungan mo kaming humingi rin ng tawad sa mga taong na-offend namin. So tulungan niyo si Julie sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, patawad po sa kadalasan po na amin pong kawalan ng pag-asa sa mga nangyayari po sa aming buhay at sa aming bayan. Patawad rin po sa aming hindi pagpapatawad kadalasan. Lord, kayo na pong bahala sa amin. Gabayan niyo po kami. Give us fortitude. Give us deeper understanding sa mga nangyayari po sa amin at sa aming bayan. At alagaan niyo po si Brad Jeff Lage. Bless his mission. At gabayan po sa kanyang araw-araw na adhikain na makapagbigay po ng magandang aral sa aming lahat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Nahimik na lang ako, Brad, habang ikaw nagbibigay ng magandang giya doon sa ating letter sender. Parang ako nakapagmumuni-muni na yan madalas nangyayari din sa atin. Yang ganyang uri nga ng avoidance, ang tawag dyan. Ano ba yung ibig sabihin ng gaslighting? Gaslighting, yung kahit siya yung mali, palalabasin niyang ikaw yung mali. Medyo parang ganun. Sorry, kasi hindi ko masyado nag-get yung word na Magrarason yan. siya para ikaw na ang mali kahit siya talaga yun. Okay. So, iba pala yun dito sa avoiding. Okay. Saka minsan yung victim mentality rin. Madalas yan ginagamit yung victim. Pero lahat din naman tayo. In one way or the other, tayo rin may na-offend din tayo. Correct. Hindi naman siguro lagi tayo ang offended. I'm sure. Tayo rin, in one point, may na-offend tayo. So, kumbaga, ano lang po, wala naman pong perfectong tao. Kailangan lang talaga tayo intindihin natin. Yan. Pero, Brad, di ba sabi mo nga, pero yung, alam mo yun, yung ikaw na lang yung umiiwas. Example, di ba? Ikaw na lang yung umiiwas kasi ayaw mo ng... ayaw mo na magkagulo. Kasi di ba merong nga gano'n yung, sige, pinapatawad na naman kita pero ayaw ko na makita yung mukha mo. Pwede ba yon? Pwede ba magpatawad tas iwas? Hindi yata pwede yun, Brad. Yes. Ito dapat maintindihan din ng iba. Forgiveness doesn't mean reconciliation. May mga tao ako na hindi ko na talaga imi-meet kasi alam mo yon, pinatawad ko na sila pero I will not allow myself na ulit-ulitin nyo yon. Kasi lalo na kung hindi sila repenta. So, may common sense din po tayo na hindi naman patawarin kita o gawin mo ulit ako ng kasamaan kasi papatawarin kita ulit. Hindi po ganun yon. May mga tao po na hindi mo na kailangan balikan relationally. May mga kaibigan kang kailangan mo na talagang layuan kasi nga po, lalo ka lang magkakasala. Okay. Yeah. Oo nga. Forgive Thank but you. never forget. Parang Thank you, Brad. Salamat. Thank you na pagpahupayan sa marami sa atin, sa mga nakikinig ngayon, no? Na maaari mo ngang sabihin na okay na sa akin 'yon, pero wag ka lang mag-iisip ng masama sa kanya. Alam mo 'yon? Correct. Opo. 'Yun ang importante doon. So bahala na, kumbaga okay na tayo, no? Ako na lang ang iiwas, pero wala na akong iniisip pang masama tungkol sa iyo. Yes, Brad. Brad, salamat na marami. Salamat. Thank you very much. So, siguro baka ito na, may mga sumulat na Brad. So baka next week kung sakasakali, pwede na natin itong gawing 3 beses sa isang linggo.
MWF. Yan, Oo. pwede. Kung mamarapatin mo, kasi ngayon meron ng mga nagpadala ng sulat dito. Sa akin din, may nagpadala. Ay, sa salamat. email. See? Okay. Oo. Oy, para sa mga magpapadala ng sulat, pwede po sa Facebook ni Pastor Jeff. Ikaw na magsabi, Pastor. Mm-mm. Opo, sa Facebook ko po, pastorjeff.ph. Yun lang po, search nyo lang, pastorjeff.ph. Open po yung kahit kanino, kahit hindi tayo friends. Sulat nyo lang po yung inyong yung saloobin. At kung email naman, medyo professional ka, nasa LinkedIn ka, pastorjeff.ph at gmail.com. Yan, gmail.com. Okay. Sige. So, Brad Jeff, we'll Tsaka see merong you... Viber. Ha? Oh, Viber. Viber yes. number Viber. natin para sa mga gusto pong lumiham sa Anong Say Mo Brad, it's 0921-8222290. Pwede rin kayo magpadala sa official FB page ng True FM. I-search nyo lang 105.9. Ayan. Klarong-klaro. At bukas ay Biyernes na, Pastor. Yes, wala tayo muna sa studio, pero tuloy ang ating pagsisimba. Alas 4 po ng Sabado yan sa Rebuild City Church online, Facebook at YouTube. Rebuild City Church, Facebook at YouTube. Sabado na alas 4 at pag alas 10 ng umaga sa Fairmont Hotel in Makati. Magkita-kita tayo ng personal doon kung gusto nyo po makapakinig ng sermon. Yan. Okay. Salamat siya. Sige, salamat na marami, Brad. Mabuhay ka. And sabi nga ni Maning, yung aming common friend, ano ha? Oo, kung, Yes, si Maning. Oo, kung bakit siya naengganyo na dito po sa service nila Brad Jeff Dumalo dahil nga din po sa, alam yon, sa pamamaraan po ng pagpapalaganap sa magandang balita. Amen. Yes. Oo, salamat Yes, na marami. Brad Ted. Kasama ko kahapon sa breakfast si Maning at si Susette. Oo. Ang ganda ng lugar kung saan ka tumatambay, Brad Ted, na Hindi- nakaapak na rin ako sa mga lugar na tinatapakan mo. Sa totoo lang, bihirang-bihira. Tayo magawi sa mga ganong lugar. Ako lamang din napadpad roon. Nawawala kasi ako. Sige. Salamat na marami, Brad. We'll see you tomorrow. Salamat, Brad Ted. Happy viewing muna, Trina at Junjun Galang. Thank you so much for viewing. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.